Okay, hello mga kabarangay. Wala akong ma-vlog. Hindi, kikwento ko na lang or gusto ko na lang na i-share kung paano ang pagbabiyahe dito sa Canada, or specifically dito sa Calgary, sa Alberta, Canada. Okay, so karamihan naman ng mga tao dito may mga sasakyan. Meron silang mga kanya-kanyang sasakyan, pero marami din ang wala. Yan. Yun ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga taong walang sasakyan. Okay, ang mode of transportation dito sa public utility is more on buses at train. Ngayon, kapag may pupuntahan ka, so sakay ka ng bus, tapos lipat ka ng train, or lipat ka ulit ng isa pang train, or sakay ka ulit ng bus. Ganon ang style ng pagko-commute. Parang sa atin din, pero sa atin pwede kang pumara, lalo na sa jeep pwede kang pumara, or sa bus pwede kang pumara, diba? Dito may designated bus stops lang, tsaka train station. Syempre, wala, wag natin sa amin train station, yung bus lang. So sa bus, may designated bus stops na doon ka lang sasakay at doon ka rin lang bababa. Yan. At meron ding schedule yung dating ng buses doon sa mga bus stops. Kaya dapat hindi ka mahuhuli sa pag-aantay doon, no? Mas maganda kung mas maaga ka. Kaso nga lang, may time din na late din yung bus. At mas masaklap, minsan sobrang aga naman ng bus. Bago ka pa nakarating, nakaalis na siya. Ganun. Kaya ang ginagawa mo dapat ay maagap ka doon sa bus stop. Yun. So paano ba nagbabayad? Paano ka ba nagbabayad sa bus? Or paano ka rin ba nagbabayad sa train station? So, yung pinaka simple, parang normal way ay pera pa din. Pwede ka magbayad sa mga buses. Mostly hindi sila nakakapagsukli, kaya magbabayad ka ng coins na exact change. So, ang isang bus ride ay $3.70 Canadian dollars. Ngayon, yung binayad mo, pag nagbayad ka, tatanungin ka ng driver, gusto mo ba ng transfer ticket o hindi? Yung transfer ticket, ang silbi nun ay para halimbawang pagkasakay mo ng bus ay sasakay ka pa ng train, yun ang ipapakita mo yung transfer ticket na yun ang ipapakita mo sa train, sa loob ng train, in case na mayroong inspection. Or kung sasakay ka pa ng isa pang bus at hindi train, pwede mong ibigay yung transfer ticket dun sa panibagong bus na sasakyan mo. At pwede ka ulit humingi ng panibagong transfer ticket. Ganon. Ngayon, ang tickets natin sa bus or sa train ay tumatagal lamang ng 1 hour and 30 minutes yung validity ng ticket. Kaya within 1.5 hour, or kapag lumagpas na yung 1.5 hour, invalid na yung ticket mo and kailangan mo nang bumili ng bagong ticket. Either magbayad ka via coins, or other way, merong nabibiling ticket booklet. Ito example niya. Yan. So nabibili to by 12 yata, 12 pieces.
Yan. Ngayon, kapag ito ang dala mo, wala kang coins na dala, no? Ito ang dala mo, bibigay mo to sa bus driver, papalitan niya ng transfer ticket. Ngayon, kung nasa train station ka naman, at hindi mo pa nagagamit itong part na to, yan, wala pang tatak yan. So ipapavalidate mo ngayon sa train station, may machine doon. Doon mo siya doon mo siya validate, tapos yun na, pag may mag-inspection ipapakita mo na. Okay, so doon nga sa train, may mga nahuhuli dyan na walang ticket, walang transfer ticket, walang train ticket. Ang fine dyan ay $200 na tumataginting. So katumbas niya na ay nasa 8,000 to 9,000 pesos dahil lang wala kang ticket. Na ang ticket ay nagkakahalaga ng $3.70 lang naman. Yung iba ginusto nila yun Tapos meron din, maliban sa coins, maliban sa bus tickets, meron ding monthly bus pass. Yung monthly bus pass, isang hard ticket yon, ticket card na pwede mong gamitin kahit ilang beses sa loob ng isang araw, sa loob ng isang buwan. Hello. Ayun. So, yun ang ginagamit ko. Kasi ako, marami akong transfers. Magbabas ako papuntang train station, tapos from train station sakay akong train. Pagbaba ko dun sa destination ko, sasakay ulit ako ng panibagong bus. So, same routine pabalik. Ayoko naman gumastos ng $3.70 one way, diba? So kung magbabayad ako ng $3.70, so times 2 kasi papasok sa trabaho at saka pauwi. So magkano na yun? $7.40, diba? So magastos. Ang monthly bus pass naman ay nagkakahalaga ng $100 plus $113 or $115 yata yung halaga. Pero kasi nga ang purpose nun ay for the whole month na, at kung marami kang transfer. Ngayon, kung hindi ka naman laging umaalis sa bahay, nasa bahay ka lang at hindi ka nagko-commute masyado, wag ka nang bumili ng monthly bus pass. Bumili ka na lang ng mga one-way tickets, no? Pwede ka kung may barya ka, o kung meron kang bus pass. Yung mga bus pass naman, yung booklet, yung mga single journey na bus pass, ano naman yan hindi naman nag-expire. Hindi naman siya nag-expire. Tawid muna tayo ng kalsada. Kaya pwede siya kahit i-stock mo lang muna. Yun. Magkakaroon tayo ng part 2 para ipakita ko naman yung actual way of paying sa bus, actual way of paying sa buses at sa train. Okay, dito na ako sa bahay. Say hi. Ito nakakasilaw. Hindi ba nakikita? Okay. Ayun. So next premiere natin, papakita natin kung paano tayo nagbabayad sa bus,
saan nilalagay, paano inuhulog, ano yung sasabihin natin doon sa bus driver. Tapos pagdating naman sa train station, doon sa machine kung paano nagbabayad. Okay, pwede ka rin magbayad ng coins doon. Pwede kang magbayad through your card like Visa, Mastercard, mga ganon, credit cards. Pwede ka ding, kung meron ka namang yun nga yung bus pass na ganito, yan, meron lang sinusuksukan doon para ma-validate yung bus pass mo. Importante, lagi dapat meron kang bus pass. Kasi kung wala kang bus pass at pag may nag-inspection, wala kang bus pass, $200. Ayan, ito nga pala yung sample ng transfer ticket. Okay, kapag nagbayad ka ng coins, ito ang bibigay sa'yo, transfer ticket. Okay, may mga oras yan. May mga oras at yung kung saan ang punit, nandun yung start ng 1.5 hour mo. Okay, so pag tinignan ng inspector to, tignan ko nga kung anong oras. Kanina pa palang umaga to. Hindi na to pwede. So yun, fine ka na, 200. So mas mahirap yan para sa mga hindi citizen, yung mga residents lang, mga temporary residents lang, kasi nagmamarka yan sa record natin. Kapag meron kang mga ganung klaseng record, nako, baka mahirapan ka mag-apply for permanent residency or citizenship. So mas maganda, iwasan natin na magkaroon tayo ng record para malinis or madali ang application natin. Yan, okay. So again, papakita ko nga sa inyo sa part 2 kung paano ginagawa yung actual na pagbabayad sa buses at sa train. So wala ditong booth dun sa train station. Walang booth kung na may tao na pwede ka magbayad ng coins. Wala. So doon ka lang talaga sa machine magbabayad. Yun. Pwede ka mag-ask ng assistance kung may makita kang mga personnel na available, pero usually wala. Ayan. Dito na ako sa bahay. See you again sa part 2. Papakita natin kung paano yung nangyayari sa actual ride. Alright? Okay, thank you very much and have a great day mga kabarangay.